kulay pula. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tunay nga po na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng alamin. Mga kapatid ko at mga kaibigan ko, welcome po sa Kape Talakayan. Ang tanging restaurant po na kusang buhay ang dawa, buhay ang pakikipagdiskusyon. So, mga kapatid, mga kaibigan, meron po tayong isang mahalagang tatalakay at papaksain sa aming pong pinamagatang programa na itanong mo kay Soriano, sasagot din si Indasan. Magkagayon pa man po ay nais ko pong ipakilala. Wala na pong iba kundi ang ating pong isa sa mga mandaliting na mga tagapagtanggol ng pananampalatayang Islam, Ka Rashid Indasan. Ka Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat ng paborit pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Well, para sa ating mga kababayan, ito yung episode natin na itanong mo kay Soriano, sasagutin si Indasan. Ito ay lambing lang natin sa mga kaibay nating pananampalataya, lalo na yung mga nasa ang dating daan. Kumpara naman ninyo kung paano sumagot ang isang Muslim sa mga ipinipukol niyong tanungan kay Kaya Soriano. Wala namang personal nito. Ito patungkol lang sa katotohanan na siya mismo ang nagpahayag. Meron tayong gustong iparinig sa kanila. Ano, simulan na ba natin? Pero magkagayon pa mga Rashid, bago natin iparinig, ipakilala mo muna ang produkto ng Kape Talakayan. Of course, no? Well, nasabi nga ng ating kasama, at ito ay Kape Talakayan. Coffee restaurant na kung saan ay dito may debate, may diskusyon, may pag-uusap, may talakayan sa pagitan ng iba't ibang mga reliyon o pananampalataya. May bisita tayo kamakailan agnostic. Inasahan natin sa mga darating na Biyernes ay atheist naman ang ating makakausap. Kumbaga, ito ang tanging coffee restaurant. Kung ibang restaurant ay pinupuntahan, dinudumog dahil sa may music o tugtog o kantahan, ito naman pa'y dinudumog dahil mayroong mga usaping pang-reliyon, unang-una tigil sa lahat. O may talakayan patungkol sa reliyon, pananampalataya. Okay? O kaya po dinudumog ang lugar nito. At masigla ang da'wa sa lugar na ito. So, ibinabahagi ho namin sa ating mga kababayan na ito tulad ng episode na ito. Bilang comparative religion na matututunan po ng ating mga kapatid, mga kababayan. Ipinopromote po namin, advertise po namin sa inyo ang Jannah 9-in-1 Health Coffee. 9-in-1 Okay? Ito po ay kape, Arabica, na kung saan ay meron pang mga sangkap na iba't ibang herbal. Wala ho itong sugar, lalo na yung white sugar. Ang alternative na ginamit, yung tinatawag na stevia. So, ligtas siya na inumin na kahit may diabetes. Ano na, yung mga tumataas ang blood sugar. Tulad ko, tumataas ang blood sugar ko. Ideal po ito. Ano? At pagkagayon pa man, ito yung mga sangkap niya. Ito yung merong, of course, coffee, stevia powder. Ito yung natural and sweetened. Non-dairy creamer, malunggay, tongkat ali. Ito yun. At gotu cola, calcium, mangustin, at saka, pakibasa mo. Meron siya ditong agaricus, blaze morel. Ayan. Yan po yung mga sangkap ng Jannah coffee ho natin. Halal po ito. Halal din. Kaya, tangkilikin po ninyo. Ano? Ito po yung 150 pesos lamang. 10 piraso, 10 sachet. Ito, iniinom na nga ho namin. Alhamdulillah. So, ito po yung primary product po sa Kape Talakayan. Of course, tulong na rin po ninyo sa da'wah activities po natin. At of course, dito po sa ating mga kapatiran na kung saan nakikinabang po yung ating mga kapatid na dito may natututunan po tayo. Ito lang naman ang tanging coffee restaurant na may ganito usapin. At sa Rashid, yung Jannah Coffee kasi, mura na, nakatulong ka pa sa dawa. Yes. Ayun na. Nakatulong ka pa sa mga gawain sa da'wah natin. Particular, tinatawagan natin yung mga kapatid nating Muslim. At kaya hindi yung mga kababayan natin, subukan po nyo itong ating coffee. Ha? Okay. So, simulan siguro natin, iparinig natin yung ating pong nai-record
ng mga pahayag po ni Ka-Eli Soriano. Yeah. Ka-Eli, huwag ka naman sana magagalit. Wala namang personalan to eh. Totoo yun. Total, ikaw na rin nagpapahayag. Pakinggan mo natin ano yung sinasabi niya. Okay. Kung sasagutin ang tanong po ng ating Normal, ibig sabihin naman. Metas na tinatawag nila na batayan ng kanilang religion. Pero pagdating sa mga sinasabi mong naniniwala naman ng mga Muslim sa Quran, hindi ako nakikipag-diskusyon sa mga Muslim. Alam kung bakit. Iba hindi na kami. Ngayon, Rashid, no? Malinaw po, no, sinabi niya, hindi pala siya makipag-diskusyon sa mga Muslim. Ngayon, Rashid, maliwanag din na pinahayag din ni Ka-Eli Soriano na ito nais natin sabihin sa kanyang mga alipores o sa kanyang mga kaadip na talagang hindi siya haharap sa atin ng diskusyon. Kasi merong nagpo-provoke sa atin. Oo, yun nga eh. Uy, kayo kung ano sinasabi niyo dyan. Oo. Eh bakit hindi niyo hamunin si Soriano? Palibasa, takot kayo kay Ka-Eli Soriano. Ayun nga eh. O bakit hindi niyo siya hamunin niyo? O, walang inuurungan si Ka-Eli Soriano. Ganyan din naman ang pagkakilala ko sa kanya noon eh. O, wala siyang inuurungan, matapang sa diskusyon. Eh ngayon, inamin niya, pagdating sa mga Muslim, ulitin siguro natin kapatid. Ha? Siguro ulitin natin. Metas na tinatawag nila na batayan ng kanilang religion. Ngayon, pagdating sa mga sinasabi mong naniniwala naman ng mga Muslim sa Quran, hindi ako nakikipag-diskusyon sa mga Muslim. Alam kung bakit. Iba kasi naman yung libro eh. Wala kang pwedeng point of argument kasi ang kanilang libro, ang pinagbabatayan nila, pinagbabatayan ko naman Biblia. Ano mangyayari sa diskusyon? Di rin lang magkakasunod. Di ba lang magdiskusyon? Ayan po, malinaw. Na ayaw pong makipag-diskusyon, makipag-debate ni Ka-Eli Soriano sa Muslim. Kasi may hamon na tayo noong pa man eh. O para yun sa mga alipores na pinuprovoke po ninyo. Dapat labanan namin si Ka-Eli, hamunin namin. Bakit di ba namin hinahamon? Bakit daw di natin hinahamon? Takot daw ba tayo? Hindi ko kami natatakot sa debate, pambira naman. Kami nga nag-aanya eh. Ito kami talaga yan, naglaman. Hinayon natin ito para dito galawin ang debate. Hindi man dito sa ibang lugar, pero dito kami po mismo ang nag-encourage na makipag-usap po kayo sa amin, makipagtalakayan po kayo. Kahit po sa pamamagitan ng debate. At saka Rashid, maputo lang kita sandali. Kailan nagpasimula nung panahon hinamon mo si Ka-Eli Soriano na hindi pa tumutugon sa hamon mo? Alam mo, kung di ko nagkakamali, way back 1998 pa. Tagal na pala. Tagal na, doon pa sa SBN 21. Padala kami ng sulat. Live, SBN 21. Nakuha na po kami ng video nun eh. Nag-brown out pa nga eh. Pero magkagayon pa man. At of course, pumunta na tayo sa Mindoro at sa iba-ibang mga lokal nila. Nagpapahayag tayo. Nirespeto naman natin si Ka-Eli. Hindi naman natin siya pinipili kung ayaw niya. Pero meron din siyang pahayag. Tuloy-tuloy natin ang pakikinig. Kasi, papakita ko sa iyo na hindi ka magkakasundo. Kasi magkaiba yung Biblia at saka yung Quran. Sa Quran kasi, ang sabi doon sa Quran, basahin natin yung Surah, Kapitulo 112, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang sinasabi, Surah 112, yan, verse 1 to 4. Say, He is God, the one and only, God, the eternal, absolute. Okay yan sa Biblia. The eternal, the absolute God, the holy God, okay yan eh. Tapos, number 3, He... Dali lang. Binasa niya yung isang surah, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dito sa surah na to ay sinasabi nga, binasa niya yung translation, He is Allah. Sabi dito, He begets not nor was begotten. Muna yan, simula mo na. Qul huwallahu ahad. Say, He is Allah one. Okay, ang nag-iisa o ang isa. Tapos, Allahus Samad. Doon ang binasa yung translation ay absolute, Absolute. eternal. Tanggap niya yun eh. Conforme daw siya doon. So, tinatanggap ni Ka-Eli na mayroon din palang pahayag ang Quran, ang katotohanan. Yes. Bagamat hindi siya naniniwala sa Quran, ay meron siyang tinatanggap na katotohanan na pahayag na mula sa Quran. Kasi para sa kanya, siguro, kapareho yung sa Biblia. Ganon din po kami. Hindi kami naniniwala sa Biblia bilang salita ng Diyos. Pero may diwasan ng katotohanan na tinatanggap po namin kasi
may kahalintulad din sa Quran. Halimbawa, sinabi ng Biblia, ang Diyos ay isa. Walang iba, kundi siya lang. O, tinatanggap pa namin yan. At saka wala tayo dun tutok. Para ipaunawan natin sa kanya. Sabi, marami na kasi siyang batikos. May mga batikos sa atin na bumabatay daw tayo, kumukuha tayo ng karapatan pagdating kay Prophet Muhammad sa pamamagitan ng Biblia. No? So, pinapaunawa lang natin sa kanila. Eh, si Kylie naman pala, may tinatanggap din diwa ng katotohanan ng nakasaad sa Quran. Bagamat hindi siya naniniwalang salita ng Diyos ang banal na Quran. He begetteth not, nor is he begotten. Ayan, dyan, hindi na magkapareho sa Biblia saka sa Quran. Sabi ng Quran, ang Diyos daw hindi nanganganak at hindi daw siya ipinanganak. Naniniwala ako, ang Diyos hindi ipinanganak. He was not begotten. Pero doon sa isang phrase dyan, he begetteth not. Iba sinasabi ng Biblia ron. Kasi sabi sa Biblia, He has His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. O kaya doon sa... So, yun ang tutol niya. Kaya siya hindi nakikipag-diskusyon, ayaw niyang makipag-debate sa mga Muslim, sa atin partikular. Iba daw ang ating batayan. Kulang sa atin. Sa kanyang Biblia. Pero masigit muna natin, bago natin alakayin yung lam yalid, walang yun. Huwag natin pag-usapan ng Quran. Pag-usapan natin ng Biblia. Kasi alam mo, hindi lang natin na-record sa itaas nito, ang sabi niya, ako, naniniwala ko, ng Biblia ay walang mali. The only accurate book, kumpara daw sa ibang religious book, ang Biblia lang ang tanging walang mali. O tutol po si Sindasan, tutol po si Karashik. Ang Biblia po, maraming mali. Ang Biblia po ay punong-puno ng kontradisyon. Punong-puno na salungatan. Salungatan. Marami po scientific inaccuracy. Hindi tanggap ng science. Hindi tanggap ng scientific facts. O, yun yung pag-usapan natin Biblia. Ipagtanggol mo ngayon ng Biblia, malamang pati Iglesia ni Cristo, ni Felix Manalo, kumampi sa'yo. Kami, kung wala kami kakampi, kung meron mo, kakaunti. Kasi titindigan mo ang katotohanan ng Biblia babatikusin namin ng Biblia. Patunayan mo yun. O, di meron tayong common ground. Ano yun? Yung Biblia, tutol kami ng Biblia salita ng Diyos. Ipagtatanggol mo naman ng Biblia walang mali, walang contradiction, accepted by science, at salita ng Diyos. Tutol po si Karashik. Hindi yung pag-usapan natin. Di ba? Ngayon, tuloy natin. Doon sa punto na yun, hindi rin kayo magkakatalo. Paano ba kayo makikipag-diskusyon? Kaya sa mga Muslim, hindi ako nakikipag-diskusyon, kapatid, kasi iba ang kanilang sacred book, iba sa Biblia. Yun ang dapat natin makita. Pero alam mo, kapatid, kung susuriin natin sa Biblia, yung pinatikos na rito sa Quran, una, iba daw ang batayan natin. Paano raw magdidebate. May meron pa siyang ginamit before magbaboxing tayo halimbawa, magkaiba tayo ng ring. Diba? Ang tutol niya rito, kasi sa Quran daw, ang Diyos ay hindi ipinanganak at hindi nagkaanak o nanganganak kasi nang ginamit ng terminal. Sapagkat sa Biblia daw, ang tanging anak o buktong na anak ng Diyos ay si Jesu Cristo. Siguro talakayin muna natin yun pasamantala. Sige, Karashik. Yung ba sinasabi ng Biblia? Una tigit sa lahat, Karashik, hindi ako naniniwala na si Jesus ang tanging buktong na anak ng Diyos. Naku saan? Para bang kung ipakilala ni Kylie Soriano, walang anak ang Diyos. Kundi si Jesu Cristo lang. Pag ginamit kasi ang terminong bigatin, talagang lumalabas isang-isa lang o buktong. Pero ang tanong, gaano nga ba ito katotoo? Dapat ito ang unang higit sagutin sa atin ni Kylie Soriano. Una, babasa ako ng sita sa Biblia, sa Exodus 4:22, ganito po ang ating mababasa. At inyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Yan, ang linaw. Oo. Panganay palang anak ng Diyos, ayon sa Biblia, ang Israel. Ang Israel. Yung Israel, sino ba yung Israel na tinutukoy dyan? Well, si Israel ay si Jacob. Pero magkagayong pamangkaraship, meron pa rin dito pa rin isang sumasalungat na talata. Yung nandito sa Jeremias 31:9. Ano nakalagay sa 31:9 ng Jeremias? Ganito po ang ating mababasa.
Sila'y magsisiparitong may iyakan at may pamanhik na aking papatnubayan sila. Aking silang palalakanin sa tabi ng mga ilog ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran, sapagkat ako'y pinakaama sa Israel at ang Ephraim ang aking panganay. O yun. May Israel, panganay daw, pagkatapos Ephraim, panganay din. Abay, meron palang ibang anak kung Ang Diyos. Diyos, biblically speaking. Biblical speaking. Hindi lang si Kristo kung paliwanag niya si Jesus lang Sino pa? Baka malamang pati si Jesus kasama rito. Oo. Anong pakibasa mo ngayon sa 6:6 mo? Sa 6:7 o patuloy, chapter 6 ng Genesis. Ganito po ang ating mababasa. Siguro Rashid, sisimulan ko sa talatang 1, pababa. Talatang 1, pababa. Sige. Nagsimulan dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos. Ala, kita mo tingnan nyo. Nakita ng mga anak ng Diyos. Marami pala ang mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid, Rashid, katutubong anak to ng Diyos. Kasi iba nang umiloso pa. Rashid, may nakalaban tayong pasto sa circle. Ang ko naman kung ibang tao tinatawag na anak ng Diyos, yan ay adopted. Ayun nga Hindi yan katutubo. Ito, paano ito? Katutubo ito. At marami mga anak ng Diyos. Mali kagad si Kaeli na sabihin niya, anak lang ng Diyos. Ay, si Yesu Cristo. Si Yesu Cristo. Napakinggan natin. Mali rin yung salitang buktong. Pag sinabi mong buktong, wala nang iba. Wala na. Meron Teka, baka mamaya kasama si Jesus Christ dito. Ayun nga, magiging. Tuloy mo nga yung pagbasa. Na, ganito ang ating mababasa. Na, sabi, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. Okay, nakita ron ng mga anak ng Diyos, ang mga babae na tao, daughters of men, ay magaganda. Anong ginawa ngayon? Nung nakita ng maganda? At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Inasawa pala ng mga anak ng Diyos, yung mga taong babae. Hindi kaya kasama kayo dito si Kristo sa mga asawa? Kasi anak ng Diyos Yung anak ng Diyos nagtatanong lang tayo. At saka Rashid, puputulin natin. Iba yung adopted sa katutubo. Kasi adopted kasi yung tumanggap. Yes. Yun ang sinasabi nila sa John 1:12. Parang si Gibuloy, adopted siya. Adopted sa Nupkat. Pero ito talaga, katutubo na. Tuloy natin. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman, subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak nang makipagtalik ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nakipagtalik sa tao. Sa mga anak ng tao. Sa Tapos, mga kababaihan. yung anak nila, yung resulta, yun yung mga higante. Naku, Rashid. Subhanallah. Kahit hindi lang si Jesus Christ ang anak ng Diyos. Biblically speaking, marami nakipagtalik pa sa tao. At yun daw yung naging Nephilim, kung tawagin nila. Yun yung mga naging higante. Huwag na muna natin talakayin yung pagiging legend. Kung totoo nga ba ito o hindi. Ang tinututulan natin kay Kylie, ba't kung ipaliwanag niya, para bang sabi sa Biblia, si Jesus lang ang tanging anak ng Diyos. Huwag pagkamalan ng iba na tayo naniniwalang may anak ang Diyos. Ganito po yan. Biblically speaking, hindi po literal yung pagkakaroon ng anak ng Diyos. Lalo na pag binasa mo yung natinatawag na nasa ulumang tipan Old Testament. Ito po yung metaphorical. Yes. Hindi po literal na ang Diyos ay may anak. Ganyan po nawain ng mga Hudyo na nakakaunawan ng Hebrew. Tingnan nyo. Kahit sa Arabic tingnan mo. Isa sa mga dakilang followers, companions ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya Abu Hurairah. Pag sinabing Abu, father of Hurairah, father of kittens, ama ng mga kuting. Ay literal bang yung tao na siya ang tatay ng mga kuting? Hindi po. Meron pa si Ali, Abu Turan. Tatay, the father of dirt o yung lupa. Hindi naman ganun Alam mo, may idiomatic expression ang both Hebrew and Arabic
Hindi po literal ang dating sa kanila niya. Kahit sa wikang Tagalog. Sa wikang Tagalog, ganun, ilaw ng tahanan. Kaman ng wikang pambansa. Di ba? Utak ng katipunan. Haligi ng tahanan. Mga ano yan, figurative. Oo, yan ang pagkakamali ni Kaeli. Ngayon, alam natin, pagdating sa New Testament, medyo naging literal yung dating. Di ba? Iba kasi yung Hebrew Semitic language Yes. pagdating sa Greek, naku, eto na, doon na nagka-problema. At saka, Okay? Ngayon, pero, ang tinututulan natin dito, marami palang anak. yes. Nakipagtalik pa nga sa tao. Yes, at saka para siya susundan na natin, susundan din na sa sinabi niya. Pagdating kasi sa Hebrew Bible, iba yung quotes niya. Hindi siya masyadong tumatalakay sa mga literal, kung magamit siya ng mga metaphor. Yes. Pero pagdating dito sa Greek, ang lahat ng mga metaphor, ito'y nagiging literal na. Literal na. Ayun ang nagiging problema sa Greek literature. Yes. Ulitin natin hindi tayo naniniwala na may anak ng Diyos. Oo. Pag binasa natin ang Biblia, may mababasa talaga tayo na ang Diyos, anak ng Diyos, na tinawag. Pero, hindi po ito literal. At mali po si Kaeli na sabihin niya si Jesus lang o si Jesus lang ang anak, ang tanging o buktong na anak ng Diyos. Doon pa lang sablay na siya Marami pang mababasang may anak, ang Diyos ay may anak, hindi lang si Kristo. Doon pa lang, natututulan na natin siya. Pakinggan natin doon. Pakinggan po niyo. Pero, maliwanag ang tayo ni Kaeli, ayaw niya ng debate sa Muslim. Kaya kayong mga liporis na nagpo-provoke po sa amin, mismo ang uno po ninyo nagsasabi nagpapahayag, pagdating sa Muslim, ayaw pong makipagdebate ni Kaeli Soyan. Maliban na kung babawiin niya. Yan. Hindi natin sa pinipilit, pero magkagayon pa man, we are trying to convince, persuade him na siya po yung marap. Iyon. Okay. Kung sasagutin ang tanong po ng Vedas na tinatawag nila na batayan ng kanilang religion. Ngayon, pagdating sa mga sinasabi mong naniniwala naman ng mga Muslim sa Quran, hindi ako nakikipag-diskusyon sa mga Muslim. Alam mo kung bakit? Iba nga kanilang libro Wala kang pwedeng point of argument kasi ang kanilang libro, ang pinagbabatayan nila, pinagbabatayan ko naman Biblia. Ano mangyayari sa diskusyon? Di rin lang magkakasunod. Di wag lang magdiskusyon. Kasi papakita ko sa iyo na hindi ka magkakasundo. Kasi magkaiba yung Biblia at saka yung Quran. Sa Quran kasi, ang sabi doon sa Quran, basahin natin yung Surah, Kapitulo 112, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang sinasabi, Surah 112, verse 1 to 4. Say, He is God, the one and only, God, the eternal, absolute. Okay yan sa Biblia. The eternal, the absolute God, the holy God. Okay yan Tapos, number 3. He begetteth not, nor is He begotten. Ayan, dyan, hindi na magkapareho sa Biblia saka sa Quran. Sabi ng Quran, ang Diyos daw hindi nanganganak at hindi daw siya ipinanganak. Naniniwala ako, ang Diyos hindi ipinanganak. He was not begotten. Pero doon sa isang phrase dyan, He begetted na. Iba sinasabi ng Biblia ron. Kasi sabi sa Biblia, He has His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. O kaya doon sa punto na yun, hindi rin kayo magkakatalo. Paano ka ngayon makikipag-diskusyon? Kaya sa mga Muslim, hindi ako nakikipag-diskusyon, kapatid, kasi iba ang kanilang sacred book, iba sa Biblia. Yun ang dapat natin makita. Pero alam mo, kapatid, kung susuriin natin sa Biblia, ang Diyos ba pwedeng manganak? Hindi nga siya pinanganak, pero pwede ba siyang manganak? Tingnan mo kung sa standard of truth at saka sa standard of logic, tingnan mo kung tama itong sinasabi ng Biblia. 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ang Diyos ang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ang Diyos ang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Ang Diyos ang lumikha ng bahay bata, hindi ba siya pwedeng manganak? Sige, sumagot ka, kapatid. Tingnan mo, tayong tao,
nakakakita tayo. Nakagawa rin tayo ng nakakakita, yung camera. Nakakarinig tayo, nakagawa rin tayo ng nakakarinig. Itong mic at saka yung trompa, papakinggan ng mic, dadalhin sa trompa para marinig niyo ako dyan. Pero wala yung ng Singapore, nasa kabila ng mundo, naririnig mo ako kapatid natin. At nakikita kita, nakayelo ka yata ngayon ng t-shirt eh. Diba? Na merong parang checkered na brown sa itaas. Nakikita kita, bakit? Tayong mga tao, nakakakita, nakagawa rin tayo ng nakakakita. Tayong mga tao nakakarinig, nakagawa rin tayo ng nakakarinig. So, maliwanag yun, ano? Eh, ang Diyos ang gumawa ng bahay bata para ang babae manganak. Hindi ba siya pwedeng manganak? Pwede. Yan ang kanyang pangangatiran. Pero, uli, sinasabi ni Kaeli Pusuriano, ayaw niya makipaglipati sa Muslim. Ngayon, para sa kanya, logical daw yung nasa Biblia. Mayroon siyang binasang talata. Ano yung binasa niya? Nasa 94 ng awit yung Okay, Karafi. 94 ng awit. At yung pahayag niya patungkol sa 94 ng awit, ilalabas. Kaya daw siya naniniwala na ang Diyos ay nanganganak. Sapagkat, siya nga naman ang lumikha ng babae, Oo. Diyos pa ang hindi manganganak. In other words, kung ano yung nilikha ng Diyos, o kung ano yung ibinigay ng Diyos sa tao, pwede rin siyang maging ganon. Ganon ang logic ni Kaeli Soriano eh. Kaya lumalabas, palibasa ang Diyos ang lumikha ng matres ng babae. Kaya yung babae ay nagkakaroon ng sanggol o sila yung nanganganak. Diyos pa daw ang hindi manganak. Siya nga yung lumikha nung sinapupunan. Ganon ba yung logic mo, Kaeli? Lalabas, tingnan mo. Halimbawa, ang Diyos ang gumawa ng sakit eh. Ang nagbibigay ng sakit. Ibig mo bang sabihin, using your own argument, ang Diyos ay nagkakasakit din? Ang Diyos ang gumawa ng tigdas, bulutong. Sa Kanya galing yun eh. Ang Diyos ang gumawa ng kamatayan. Subhanallah. Namamatay din ang Diyos? Siya pang hindi namamatay? Kinasakyan ko lang ang logic mo, Kylie. Tingnan mo, ang Diyos ang gumawa ng babae para manganak. Siya pa kaya hindi nanganganak, sabi mo? Yung Diyos niya. Sige, gamitin natin. Ipatukos sa yung argument ko. Ang Diyos ang gumawa ng kamatayan. Tama hindi? Tama. Ang gandang sinabi ng Quran eh. Ang sabi sa Quran, sa chapter 67, Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Na siya ang lumikha. Basahin natin sa English. Sa chapter 67 ng Quran, Blessed is He, Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Blessed is He, in whose hand is the dominion, and He is able to do all things, who has created death and life, that He may test you, which of you is best indeed, and He is the Almighty, the all-forgiving. Siya ang lumikha ng kamatayan eh. Ibig mo sabihin, sasakyan ko yung argumento niya, siya ang gumawa ng kamatayan, siya ang lumikha ng kamatayan, siya pa kaya hindi mamamatay. Di ba? Ito, yung Diyos niya to Subhanallah, patawarin tayo ni Allah. Siya ang gumawa ng tutuli. Ibig mo sabihin, meron din siyang gano'n. At saka, ito Karashida, sabihin natin, siya ang gumawa ng buwan ng dalaw ng babae. Tama. Yung buwan ng dalaw ng babae. Ibig sabihin. Siya ang gumawa nun eh. Ibig ba sabihin, pwede mo i-apply yun sa Diyos mo, Kylie? Ayun. Saan mo nakuha yung ganyan logic, Kylie Soriano? Logical daw yung Biblia. Mali daw ang Quran. Sapagkat ang pahayag ng Quran, ang Diyos ay hindi nanganganak. Kaya daw ang Biblia ay logical kasi kung ano yung nilikha ng Diyos, pwede rin palang. Alam mo, naalala ko tuloy yung kadebate niya yung batang born again. Tinanong siya ng bata, ng born again. Saan daw nakasulat sa Biblia na ang Diyos ay may puwet? Alam mo, binasa niya yung Genesis chapter 1, verse 26. Sapagkat ang nakalagay doon, lalangin natin
ang tao ayon sa Ating larawan. ating larawan. At ayon sa ating wangis. Kaya kung naniniwala ka na kawangis natin ng Diyos, tatanggapin mo ang Diyos ay may puwet. Yun ang paliwanag niya yan, labo. Imbis na yung tao, ialin tulad niya sa Diyos. Yung Diyos inalin tulad sa tao. At sa Rashid, ito ang panglalabas. Ang masaklap nito, lalabas din, ang Diyos ay meron din dalawang gamitan yung profession ng Yes. Meron dalawang sex organ. Siya gumawa nun. Subhanallah. Siya gumawa nun, kaya paano yan? Hindi nakapagtataka kasi yung anak daw ng Diyos na nakita yung mga anak ng tao, mga babae, daughters of men, ay magaganda, nakipagtalik. At sa Aba, di ba? Kita mo, di lalabas, meron pala silang organ. At sa Rashid, may philosophy. Kasarian? Oo. Ngayon, hindi sabihin kasarian, talagang yung male sexual organ. Yes. Siya gumawa ng male and female sexual organ. Subhanallah, yung Diyos naman ito, Diyos naman ito eh. Lalabas ba, Kylie? Pwede mo rin apply yun sa Diyos mo. Kasi sabi mo, ito pa nga tira mo, Kylie. Siya na yung gumawa ng babae. Yung babae may mattress, nanganganak. Diyos pa kaya ang hindi manganak? Ayun nga eh. Yung logic mo, ganun ba? Siya gumawa ng sexes. Ng sexual organ ng lalaki at babae. Ibig mo sabihin, yung Diyos na pinapakilala mo, ay meron din ganon. Subhanallah. Saan mo nakuha yung logic na yan, Kylie? Mga kababayan, mag-isip naman kayo. Opo. At sa Rashid, may papasok natin din na ito, haluan na rin natin ito ng konting sitas din sa Biblia. Hindi pa pabor yung sinasabi ni Kylie Soriano sa sinasabi ng Biblia. Bakit? Sa Isaiah 40:18, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Sa makatuwid, pag sinabi ni Kylie, ang Diyos ay nagkakaanak, kasi sabi ako, ang babae nga ay binigyan ng Diyos ng bahay bata. So therefore, maging gayon din ang Diyos na maaari ding manganak, lalabas, ikinumpara niya ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Ngayon, may tanong ang Biblia, kanino ninyo akong wangis itutulad? Ayun ang tanong ng Biblia. Petas na tinatawag nila na batayan ng kanilang religion. Ngayon, pagdating sa mga sinasabi mong naniniwala naman ng mga Muslim sa Quran, hindi ako nakikipag-diskusyon sa mga Muslim. Alam mo kung bakit? Iba ang kanilang libro eh. Wala kang pwedeng point of argument kasi ang kanilang libro ang Kung sasagutin ang Pinoy, petas na tinatawag nila na batayan ng kanilang. mamaya, hindi natin ito So, ganun ang pangatira niya, kapatid. So, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung logic niya. Lalabas pa lahat ng meron tayo na ibinigay ng Diyos, pwede mo i-apply sa Diyos. Siya rin ang lumikha, siya ang nag-design, nag-disenyo. Siya ang lumikha na tayo ay inaanto. Napapagod tayo. Siya rin ang, naku po ang dami papasok. Inilalagay mo sa inilalagay mo ang Diyos sa pagka mababa. Actually, Sa Quran, ang Diyos sakdal walang kapintasan Actually, Rashid, pinapakinggan ako isang doktrina niya rin na galing naman to sa kanyang mga alipor. Sabi niya, alam mo kapatid, ang pagkakaiba natin, ang Diyos niyo hindi nagsisisi. Samantala ang Diyos namin, hindi nagsisisi. Ayun na eh. Siya rin ang gumawa ng sipon. Okay, siya rin. Ibig mo sabihin, sinisipon din siya, yung Diyos ni Kylie. Nako, Kylie, pinapawisan tayo. Oo. Ibig mo sabihin, yung Diyos na pinapakilala mo kayo, siya pa kaya hindi pawisan? Naku po, hindi po pwede, hindi obra. Dito lang sa Kapitalakayan, ninyo masusumpungan yung mga nasasagot si Kylie ng tuwiran. Ng hayagan. Ewan ko lang kung meron kayong ibakita ibang sumasagot ng ganito. Tanong nyo obra ba yung ganung usapin? Ngayon, pinagpapatuloy natin yung Yes. At sa Rashid, napansin ko rin sa kanya, kaya merong ganong klase ng theology kasi si Kylie, batay sa kanyang mga pahayag, isa sa mga paborito niyang talatang ginagamit ng Juan 1:18, na sinasabi po nito mga kapatid, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang buktong anak nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Yan ngayon ang batay na ginagamit. Yan. Pero meron tayong tanong. Ano ba talaga totoong nakalagay dyan? Ayun na ang malaking tanong. Una po mga kapatid. Pakilala mo yung Bible na hawak. Yes, una po,
ang i-expose ko po sa inyo, ito po ay mga Griegong kasulatan. Ibig sabihin po, hindi po siya mga translation. Ito po ay Greek Bible mismo. Greek New Testament. Ito po aking pinanghahawakan. Ito po ay galing po sa Vatican manuscript. Okay? At ito naman pong isa is Westcott and Hort Greek text. Ito po yung mga modern Greek. Ngayon, pansinin po natin. Sa John 1:18, meron po ditong pahayag na ginamit po dito sa Gregong kasulatan. Pakinggan niyo po mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. Sa 1:18, batay po sa isang Gregong kasulatan na ibinatay po sa Vatican text. Ito po. Sa John 1:18, ang nakalagay dito, Karasin, is monogenes na ang ibig sabihin po is only begotten son or begotten son. Ayan ang kahulugan kasi ng salita monogenes. Ngayon, pag pumunta tayo dito sa kabila, ito naman po, kabilang Greek text naman po to. Pag pumunta tayo dito sa kabila, sa John 1:18, ang nakalagay naman po dito, mga kapatid, ito po, monogenes theos. Theos, pag sinabing Theos, Diyos. Diyos, na ibig sabihin is only begotten God. Sa mga saksi ni Yehova, bangumot yan eh. Oo. Nakalagay pala. Pag sinabi kasing bigatin, mono, Henes, wala nang iba. Wala nang iba. Ngayon, pag sinabi mo monogenes Theos, ang buktong na Diyos, wala nang Diyos. Kaya maraming saksi ni Yehova, subukan po niyo, tanungin niyo yan. Hindi alam mo saksi ni Yehova yan, no? Sa kanilang New World Translation, ang nakalagay doon sa John chapter 1 verse 18, si Kristo daw ay monogenes Theos, begotten God. Yes. Aba, pag tinanong mo saksi ni Yehova, pag sinabi mong begotten, wala nang iba eh. Yes. Lalabas, sasalungan sa kanilang doktrina na si Yehova lang ang Diyos. Si Jesus pala, ang tanging Diyos at walang buktong na Diyos daw. Alin ba sa dalawa? Buktong na anak o buktong na Diyos? Sa Greek yan ha, Greek. Oo. Magkakaiba kasi yung Greek eh. At saka ang mahirap pa nito, Karashid, bagamat inaamin natin na ang dalawang ito ay galing din sa saksi ni Jehovah. Okay. Ito yung first interlinear na kanilang Yes. ginagamit bago ginamit nila ang West and North Greek text. Pero magkaiba ang pagkakagamit kasi itong diaplot ay binatay sa Vatican text. Ang ginamit doon is monogenes. Yes. Buktong na Buktong na anak. Dito naman is monogenes theos. buktong na Diyos. Buktong na Diyos. Alin pong Kylie, ano pong tama sa dalawa? Batay po yung sa Greek. Patutunayan po kasi namin sa New Testament na tinatawag sa New Testament na Greek. Magkakaiba po. Yes. Ilan? 5,000. More than 5,000. Sabi ng iba, 5,300. Latest ngayon, 5,600. Greek manuscript which differ to each other. You can imagine mo yung Quran. Alhamdulillah, meron tayo isang mushaf ng Quran eh. Wala nang ibang Quran, kundi ito lang. Imagine mo, dalawang Quran meron tayo. Magkakaiba ang pagbasa. Ay, naku po. Sa New Testament pala, 5,000. More than 5,000 Greek manuscript na magkakaiba sa isa't isa. Tuloy natin ang pakikinig, kapatid. Maliwanag yun, ano? Ang Diyos ang gumawa ng bahay bata para ang babae manganak. Hindi ba siya pwedeng manganak? Pwede. Nakapanganak nga siya. Sabi niya. Ang Diyos daw ang gumawa ng bahay bata para makapanganak. Siya pang hindi manganak. Kita mo logic niya, basahin nga natin talata. Dito kasi, ito yung ginamit niya eh. Sa 94, 9, siyang naglagay ng pandinig. Hindi ba siya nakakarinig? Ang logic niya doon, kita mo. Ang Diyos ang gumawa ng tenga ng tao. Siya pa kaya na lumika ng tenga para pandinig ng tao. Siya pa kaya hindi makarinig? Ano pa? Siyang lumika ng mata, hindi ba siya makakakita? Siya pang hindi pa makakita siya ang lumika ng mata. Kaya yun ang logic niya, logical daw. Siyang gumawa ng bahay bata para manganak ang babae. Siya pa kaya hindi manganak. Tama ba yung ganun logic? Mali! At saka Rashid, ituloyan natin gamitin natin yung version na kanyang sinayos, ang Biblia. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya nakakakita? Tuloy natin sa gist. Ito, nakikita ko ng dilemma to. Siyang nagpaparusa sa mga bansa, hindi ba siya sasaway? Ayun. Nagpaparusa. Sasaway. Siyang sumusupil sa mga bansa, hindi ba siya nagpaparusa
siya na nagtuturo ng kaalaman. Yan. Punto ng sa logic kasi ni Kyle Soriano, kung ano yung nilikha ng Diyos sa tao, pwede mo rin apply sa Diyos. Nako. Kaya nga yung tanong natin di ba? Oo. Oh. Siya ang lumikha ng katandaan. Ibig mo sabihin, tumatanda rin ng Diyos. Nako, Kyle, kanina tanong mo, siya ang lumikha ng pagkakaroon ng buwan ng dalaw ng babae. Ibig mo sabihin, may ganun din ang Diyos mo, Kyle. Ayun. Naku po, tuloy natin. 2:7 ng awit, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang Diyos pala sa Biblia nanganganak. Sabi niya, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung iba, akala nilang nanganganak, babae lang. Ang Diyos nga ang gumawa ng babae. Siya pang hindi marunong manganak. Kung gusto niyang manganak, pwede siyang manganak. Tama ba yun, kapatid? Maganda yung dito sa salin ko. Tingnan mo. Doon sa Surah 112 ng Quran, kung tinuloy-tuloy niya ron, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Ang ibig sabihin, there's nothing comparable ang tuwing. Wala kang pwedeng itulad sa Diyos kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos para sabihin mo siya may bahay bata at nanganganak din. Sa Biblia, may na tinututulan ng mga bagay na yun Basahin natin yung nasa Isaias, dito sa aking salin. Sabi sa Corintians 6:5, kanino ninyo ako itutulad at iahambing ako upang kami ay maging magkatulad. Yung mga sinasabi niya pa. Ito yung mga pahayag na sinasabi. Ito lang kasi basahin ko sa translation. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Wala para gaya mo, itulad mo ang Diyos. Tapos lalo sa isang nanganganak. At saka mahirap dito itong Karashid. Yung Diyos ni Kyle Soriano, ikinukumpara niya sa lalaking seahorse. Sa ko yun. Tama. Ayun Oo. Napakinig kami ba Ginagawa lang yung season niya? Seahorse Tuloy natin. Ang ibig ko lang sabihin sa Biblia, solve ako sa logic ng Biblia. Yan Ino-question namin saan mo natutunan yung ganyan logic, Kylie. Oo. Porket siya ang gumawa ng bahay bata, parang mga nakang babae, siya pa hindi nanganganak. Siya din ang gumawa ng regla. Ibig sabihin mo, nagkakaregla din pala Diyos. Diyos niya. Diyos niya. Sa pinapakilala sa tao. Magpapasensya na kayo mga kababayan kasi ginagamit lang namin ang argumento ni Soriano para magising kababayan natin. Siya ang gumawa ng tutuli. Ibig mo sabihin, meron din siyang gano'n. Yung rayuma, sakit. Arthritis. May gano'n din siya. Katandaan. Cancer. Puting buhok. Siya ang gumawa ng puting buhok Meron din ba siya nun? Naku po, talagang naku. Kababayan, mag-isip-isip po tayo Talagang totoo siya. Yung nakakakita, makakagawa yun ng makakakita. Yung nakakarinig, makakagawa yun ng nakakarinig. Yung gumawa ng mga anak, hindi ba pwedeng manganak? Nanganak siya. Ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Tutol kami doon, biblically speaking, hindi lang si Kristo ang tinawag na anak ng Diyos. Maraming anak ng Diyos sa Biblia. Hindi lang si Kristo. At hindi po literal yan. Metaphorical po yan. Hindi naman inakin ni Kristo ang magulang Aagat ako sa aking Ama at inyong Ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Yan, ang linaw. Tsaka Rashid, maputing ka, mabigyan kita ng isang nung binasa niya yung sa awit 2:7, hindi papabul yun sa kanya. Bakit? Kasi maliwanag sa konteksto na ang tinutukoy dito, ikaw ang aking anak, at sa araw na ito ay ipinanganak kita, hindi yan si Kristo kung hindi si David. Isa pa yan Isa pa yan, Paano mo sinabing si Kristo to? Ayun nga. Alam ko na kasi nasa kukote niya, nilikot kasi nung nasa sumulat ng Hebrew yung awit yan. In-apply kay Jesus Christ. Pero, tsaka natin laliman yan. Tuloy-tuloy muna natin. Sige. Yun. Kaya, yun sa Biblia, pero doon sa Quran, ang Diyos ay hindi nanganganak. Paano kayo magdidiskusyon ngayon? Hindi dapat ang diskusyon dahil magkaiba yung batayan nyo. Otherwise, o kaya kung gusto ng sino man, gumamit tayo ng ibang batayan. Hindi ako gagamit ng Biblia, hindi ka rin gagamit ng libro mo,
tayo ng ibang standard of truth kung talaga gusto natin magdiskusyon, patunayan. Alam mo, nagpahayag si Kyle dati, lalaban ako sa Muslim. Sabi ni Kyle, lalaban ako sa Muslim. No? Kung walang Biblia, walang Quran. Logic lang daw. Eh, kung gusto mo, Kyle, ganun, walang problema rin sa atin. So, ibig sabihin, Karashid, nakahanda ka sa ganung hamon. Yes, nakahanda ako sa ganung hamon. Pero sana, mas maganda yung unang hamon natin. Patunayan ni Kyle Soriano na ang Biblia ay walang mali. Walang contradiction. Patunayan niya ng Biblia talagang salita ng Diyos at accepted by science. Ano, bakit po ganito na lang tayo? No? Sinusunod natin yung sinabi ng Quran. Kasi alam mo ang Quran, ang maganda sa Quran, naghahamon ng Quran, ituni bi kitab. In kuntum sadiqin. Ha? Bring your book if you are telling the truth. Hindi lang yon, may sinabi pa ang Quran. Ito po sa Surah An-Nisa, chapter 4, ang talata po ay verse 82, no? 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi khairillah lawajadu fihi ikhtilafan khatira. Do they not then consider the Quran carefully? Had it been from other than Allah, they would surely have found therein many contradictions. Anumang aklam na hindi galing sa tunay na Diyos kay Allah subhanahu wa ta'ala, makakasumpong ka ng maraming contradiction, maraming mali. Yan ang challenge ni Indasan. Yan ang challenge ni Karashid. Yan ang challenge natin kay Kyle. Tindigan na lang niya ba? Ayaw niya kasi ng Quran at Bible. Di Bible lang. Affirmative ka, ang Biblia ay salita ng Diyos. Walang mali. Tayo. Ha? Walang contradiction. Yes. Ha? Tayo naman, negative tayo. Ang Biblia, maraming mali. Maraming contradiction. Hindi salita ng Diyos. At salungat. Pasensya. So, Karashid, panawagan lang ng konti, no? Sa ating pong mga kababayan na mga kaanib sa samahan ni K.L. Soriano, masisikmuran nyo na lang ba na hanggang ganito na lang ba, natuligsaan na lang ba sa TV? Iharap nyo na ang yung sinasabi na most sensible preacher sa amin. Yes. At hindi namin aatrasan ng debate. Yeah. At most especially si K.L. Soriano nagpapakilala, the modern Jeremiah. Iharap nyo ngayon ang panibagong Jeremiah sa panahon natin ngayon, sa amin. Ano mo, nirespeto natin siya. Oo. Ayaw niya muna dahil siya nakakawin. Nag-aantay lang naman tayo. Yes. Walang personal lang. Walang personalan. Tingnan nyo may pahayag siya dito tungkol yan. Tunayan natin kung sino ang tama. Gamitin natin ang siyensya, gamitin natin ang moral, Mamaya siyensya. Sample lang ha. Sasample tayo ng siyensya using Bible. Kung papasa. gamitin natin ang logic, gamitin natin ang justice and equity, na may standards of truth yan eh. Yun. Pero, siguro para wala na lang hindi pagkakaunawaan, huwag tayo mag-away-away. Tayo naman yung pare-pareho lang ng mga tao. Pare-pareho lang tayo mamamatay. Huwag tayo mag-away-away, lalo na sa ngalan ng religiyon. Pero kung sa ngalan ng katotohanan, nakahanda naman akong makipagdebate sa mga... Ayan. Kylie, hindi po kami naghahangad ng away. Yes. Wala po kaming hangarin makipag-away sa miyembro ng dating daan. Partikular kay Kylie Soriano. Ang gusto lang ho namin, debate, sabi naman niya eh. No? Huwag tayo mag-away-away. Tama po yun. Yes. Alam nyo, ang Sabadista, ang Katoliko, ang mga born again, nakakadebate yung namin madalas eh. Pero hindi po kami magkaaway. Kaaway ba natin Sabadista? Hindi ho, mga kaibigan natin yan eh. Debate lang Kylie, walang personalan, wala akong pakialam sa personal mo. Aral lang pag-usapan natin. At pakikita namin siya, may bukas kaming isipan. Malay nyo, pakumpinsin nyo kami. Ha? Na talagang walang mali ang Biblia. O, di subukan ninyo. Yun lang po ang malig namin Kylie, isang maginoong debate. Total, ikaw na rin nagsabi. Pag may nagamo ng debate, di ba? mga gustong dumibate sa akin, kaya lang, ano nga ang gagamitin natin? Ano ang ating gagamitin? Payag ako na gamitin ang kahit anong standard of truth. Parang ganito ako matindalo. Meron akong metro. Ikaw naman merong ruling. Sinukat ko. 97 centimeters. Sinukat mo. Ilang inches yung 97 centimeters. Maaaring iba ang tawag mo. Inches, asa ko naman yung meter.
Teka lang, pareho lang naman panukat yun. Kaya pwede pa rin tayong magsukatan. Akin ang meter, sa'yo ang ruler. O kaya kung ayaw mo naman ruler, yung yarda naman ang iyo. O, meron naman sumusukat ng lupa, acre. Ang akin naman, hektarya. Iba naman yung acre sa hektarya. O pero, masusukat mo rin. Basta may standard. Yung acre standard yun. Yung hektarya standard yun. Yung metro standard yun. Yung ruler standard yun. Yung yarda standard yun. Kung gumamit lang tayo ng acknowledged standard, kung pwede tayong magsukatan. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Po, maraming salamat po, kapatid. Sandali lang, Karashid. Sabi niya sa pangalan ng katotohanan, hindi siya atras ng diskusyon o ng debate. At sabi niya, papayag siyang makipagdebate sa pamamagitan ng standard reference gagamitin ang sensya, ang moralidad, kung ano pa ang kanyang nasabi. Ang tanong handa ka ba doon? Handa po tayo. Yun. Utos po niya Allah yan eh. Wajadil billati iyaksa. And argue with them in the way that is best. Alhamdulillah. So handa po kami. Sa ngalan po ng katotohanan ng Kaeli, ako po ay nag-aamon po sa inyo sa isang maginoong debate. Wala pong away, wala pong pikunan, walang payabangan, Kaeli. Ayoko po ng ganun. Katotohanan lang po ang ating pag-usapan. Ngayon, hayaan natin ang ating mga kababayan ang magpasya kung sino yung nasa katwiran. Di po ba? At kami, papakita namin sa inyo, may bukas kaming isipan. Pagdating sa Biblia, ang tindig po ni Karashid Indasan, maraming mali po ang Biblia. Sabi niya, gumamit daw tayo ng sukatan standard. Siyensya, binanggit niya. O, isampulan natin. Tinan mo sampulan natin. Sa Genesis pa lang, may problema na tayo dito. Hindi nga matangkad po ng science eh. Pakibasa mo nga, brother. Sa natin, isa-isay natin. Tamo Ganito po ang ating mababasa sa Genesis. Sisimulan ko muna po sa talata 1. Yes. Genesis Kapitulo 1, mga talata po 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Ayoko mo nang tanungin yung tubig eh. Tubig kasi dyan, may tanong tayo dyan eh. Saan ang galing ang tubig na sinasabi ni sa Biblia? Tayo di Soriano? May sagot sa dyan eh. Tubig naman daw kasi yan ay pinaghalong hydrogen at oxygen. Magkagayon pa man, saan po galing itong tubig? Sa lupa ba o sa langit? Kasi alam nyo, meron kami patunay ng pagpapahayag ng Biblia. Yung langit kasi may firmaments, may harang. Kaya bumubuhos ang tubig, bumubukas yung langit, bumubuhos yung tubig. May nakaimbak na tubig doon eh. Pero huwag tayo pumunta ron. Yung liwanag na tinatanong natin, anong liwanag to, Kyle? Bakit to tinatanong to? Nasaan na itong liwanag na to? Bakit? Tuloy mo pagbasa. Nakita ng Diyos ang liwanag ay mabuti, at binukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Ano tong liwanag, Kylie? Bakit tinatanong ni Karashid? Nilikha niya ang liwanag at hiniwalay niya ang Liwanag sa dilim. liwanag sa dilim. Pagkatapos tinawag niyang Tinawag ang liwanag na araw. yung liwanag, day. Tapos, At ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. yung kadiliman tinawag niyang gabi o night. Nagkaroon ng day and night pagkatapos niyang lalangin yung liwanag. Paano nangyari yung Kylie? Wala pang araw. Hindi pa nalilika ang sun. Bakit may day and night tayo? Relative po kasi yan. Bakit? Kasi yung earth, scientifically, we know it. Umiikot, revolves around the sun. Kung ito yung earth, halimbawa, ito yung araw. Ito yung Amerika, umaga, nakatapat yung araw. Pag umikot po niya, pag-ikot, gabi sa, dito kabila, halimbawa Pilipinas, gabi, umaga naman sa Amerika. Pag uikot naman yan, baliktad naman. Yung Pilipinas naman ng araw, day, yung Amerika naman ng night. Bakit ba yung day and night? Relative sa pag-ikot ng mundo sa sun. Paano nagkaroon ng day and night? Wala pang sun. Nasaan yung liwanag na yan? Anong liwanag yan, Kylie?
Huwag ko kayong mag-alala, lahat po ng mga tagapangaral ng Biblia na tanong na natin kung ano yung liwanag, kung ano yung pinagsasabi. Ano yung liwanag na yan? Na naging dahilan, ito naman, hiniwalay daw yung gabi at araw. Lumalabas pa, paano may hiwalay? Alam mo kaya may dilim? Kasi hindi nasisinagan ng liwanag. At ang liwanag na alam nating meron tayo, yung araw. Kaya ho may day and night dahil sa araw. Oh. Yun po, isa pa lang sample. Ano pa? Yung may poste. Basahin natin. Ano? Kylie, yun yung bang earth, meron pong haligi o wala? Ha? Pag sinabing haligi, pillars eh. Alam natin yung pillars eh. Yung masjid natin, yung mosque natin, merong pillars. Yung building may pillars eh. Ano yun? Haligi. So, ganito po ating mababasa sa Hub Kapitulo 9, ang talata 6. Na siya umuugan ng lupa mula sa kanyang kinaroroonan. At ang mga haligi nito ay nanginginig. Yung haligi, yung lupa pala may haligi. Oo. May pillars. Tanggap ba yan ng siyensya? Ha? Sample pa lang mo yan. Marami pa tayong pipresenta. Kaya lang, paapyaw natin sinasagot niya. Itong episode 2. Episode 2 to, no? Yes, episode. Itanong mo kay Soriano, sasagutin siya. Sindasan, si Karasi. Ha? Sample lang yan na kanay. At meron pa pala siyang pinasa, alam mo, ko lang kung nasama natin sa record. Yung sa mga baterya niya para patunayan ang Diyos daw ay may anak, yung nakalagay sa Kawikaan. 30. Basahin natin. Ikaw nga magbasa ka pa. Kasi alam mo, bakit tayo hindi naniniwala? Ang nasa Hebrew nun, Bani. Sa Arabic, Bani. Kaya nang sa Arabic, sa Quran, Bani Israel, children of Israel. Marami tinutukoy. Kaya hindi tayo naniniwalang si Kristo yun. Dito sa isang contemporary English version, ito pala na contemporary English version is made directly from the original language of the scripture. Paano to? From the original language. Ano sinasabi? Patungkol dun sa Kawikaan. Ikaw na nga magbasa. Ha? Ganito po ang ating mababasa sa Kawikaan, sa talata po 30, versikulo po ay 4. Ganito po ang ating mababasa. Has anyone gone up to heaven and came back down? Tingnan mo, meron bang umakyat at bumaba? Hindi, para sa akin, hindi Diyos yan eh. Si Moises kasi tinutukoy dyan eh. Maganda kung tanungin tayo bakit si Moises ang paniniwala natin. Kita mo, galing sa baba, tapos umakyat. Pwede pa ang Diyos galing sa taas, bumaba. Ito, galing sa baba, umakyat, tapos bumaba. Tuloy. Has anyone grabbed a hold of the wind? Has anyone warped up the sea or marked out boundaries for the earth? Yes. If you know of any who have done such things, then tell me their names and their children's names. Plural. Tell me their names and their children's name. Paano si Kristo to, Kyle? Children ang tinutukoy. Marami ang tinutukoy. Tapos sabi mo si Kristo yan. Ano ko, ayan ko. Ha? Sample lang yan, ha? Okay, siguro, pansamantala. Again, ha, mga kapatid. Diyan na copy. Tangkilikin po ninyo. Halal po ito. Diyan na 9-in-1 health ko. 150 pesos lamang po ito. Ha? Para po sa ating mga kababayan, para sa ating mga kapatid. Ito po sa Kape Talakayan, kapatid. So, alhamdulillah, Rabbil Alamin, mga kapatid, tunay nga po ang lahat ng papuri at pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway, kayo po ay nakinabang sa aming pong isinagawa ko namin paglilingkod dito po sa Kape Talakayan, sa aming pong series of program na itanong mo kay Soriano at sasagot din si Ka Rashid Indasan o si Indasan. Mga kapatid, ako po'y nagpapaalam po sa inyo muli at ang huli panananda ng ating kapatid. Maraming salamat po. Naway tanggapin ni Allah ang ating mga ginawang ito sapagkat tanging sa pagtanggap lamang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo po'y may totoong pakinabang. Nagpapasalamat po kami sa mga kababayan po namin. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating mga episode. At tanggalin din po nyo yung gisado na kung saan marami po kayong matututunan patungkol sa comparative religion. Ito po ang inyong kapatid, si Ka Rashid Indasan. Papaalam po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.